Aga. Aga. Mga pamatanon. Aga. Ano daw po nasubok ng mahaw? Happy Sabbath po. Okay, so ang title subong sa aton nga pag-studian is Growing in Christ. So sa mga pamatanon nga nabautismo na, kamusta inyong pagtubo kang Kristo? Nagatubo ba la? Or wala? Tubo. Paano nyo mambang nagatubo ang inyong pagtuo? Okay, so ang atong kay text makita sa Colossians 2 verse 6. Paligo po yung mga Bible. Sa Colossians. Open ka muna, no? Dako ka na, ha? Colossians. Ano ang Colossians? Colosas. Ano to? Colosas 2:6 hasta sa 7. Sabi na, ano? Dito na lang. Colossians na no? Colossians 2 verse Ang Ilonggo si Mama? 6 to 7. Colosas 2. Dos. Size. Size. Ano ha? Pwede ka po. Gani. Galasya? Ay, Colossians. wala man natin. Sabi. Hindi. Paano? Colossians, oh. Okay? Colossians, ara na sa kwan. New Testament. Na ano na Ephesians. Okay. Masa ako sila. Colossians. Oh, palagbasa kung sino nang nakapit, palagbasa. Colossians na to? 2, versikulo 6 kay 7. Size. Catching. Hindi ka kaya ang pan. Umutog ko again. Ay. Size. Catching. Ang sabi. As ye have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in him, rooted and built up in him, and established in the faith as ye have been taught, abounding therein with thanksgiving. Okay. So ano ko na? We must be ano? Rotate sa? Para magano kita? Para tubo. Okay. So, before ko magkuhan, pamati ka mo. Uy. Okay, so before ko magsugod, mayroon ko sa isa ka story, no? Mayroon once, isa ka famous artist nga, nga-paint. Kita nyo na ang picture na ni Jesus Christ kag iyang mga disciples. Kita nyo na? So, ara isa ka story mo sina, no? Mayroon isa ka artist, no, nga gusto niya gid niya mag-drawing sina. Nga painting nga si Jesus Christ kag iyang mga disciples. So before siya mag-drawing sina, papili siya na isang models. Ang iyang models nga mag-pose para sa mga characters, each characters, Jesus Christ kag iyang 12 disciples. Iya ginas carefully studied or ginasadihan niya gid. Hello. Hi. Okay, so mati ka mo or bukat lang ta? Bukad. Tumatid na rin po. Okay, no? So before siya mag-drawing, before siya mangita na sa character nga mag-pose para sa ina nga character, example si Jesus Christ, iya na gina-search. Gina-search siya nga parehas gid sa kay Jesus Christ nga nga maluyon, may gugmaon, nga same gid ba na kay Jesus Christ nga character? So sa dugan niya nga search, una gi-search niya kay Jesus Christ nga tao. Isa ka tao danay nga mag-post ng Jesus Christ. Okay. So may nakita siya. Same gid sa kay Ginoong Sus. Ang karakter, ang iyang ginahimo sa isa ka tao pare-pareha gid. So tapos niya na paint si Jesus Christ, no? Giset niya naman nga ma-paint naman siya sa mga disciples. Kay John, kay James, kay Peter, kay Andrew, kay so on, etc. Tapos so before na siya before siya mag-select, before siya mag-paint sang ina nga karakter or ina nga tao sa 12 disciples, gina-research siya danay. The same gid.
Okay. Last niya ng lapit niya na matapos ng inang painting. May isa na lang ka-disciples ang nakulang. Ang ining disciples ang mo si Judas. So, ang si Judas, paano ko nakambal niya? This was no easy task. The artist read as much as he could from all available writings on Judas. How does one paint someone who had ever promised to be a disciple but failed? The artist made as wide as a search, no? Nag-search kita ng maayo kay para makumbaga ma-pair niya, pare-parehan niya kung ano ang natabo kay Judas o anong karakter ni Judas, kag anong karakter sa tao nga iyang gustong i-paint, no? So asoon, sa dugay niya nga search, sa perte niya nga search sa ina nga tao, may nakita gid siya. May nakita gid siya nga isang hopeless kasi nga tao, hopeless. Ito siya. Hopeless. So, ang iyang itsura daw, promise kita nga na failure kita niyang itsura. An urge to excel and a willingness to betray, a search for a leadership and a readiness to crush anything that comes his way. He was pitiable, hopeless, and ignominious man with selfish and hatred each on every line of his face. Now, may hatred gid siya nga kwan nga. So gilingon so makita siya nga itsura sa iyang pagginawi. So ini nga tao gi-invite sang artist nga magkadto sa iyang studio agad niya i-paint siya bilang si Judas. Judas nga ang last na lang nga disciple nga kulang nga iyang i-paint, no? So sang ato na sila gipapos yun nato atong tao. Nagikuha na sa artist ang iyang brush kag iyang canvas or ang iyang ginadrawingan. Nabatian niya ini nga tao no nga nagahibik. Di pa mangkot siya sa artist. Nga nung gahibik ka. Naghambal ang tao. Naghambal ang artist niya. Ay ang matungkod na nag-drawing niya. Nga nung gahibik ka. Kaya ang iyong man nga sweldo, dako man ang sweldo nga pagkaon. So naghambal ang tao. That's precisely the point. Amo gini ang punto. Years ago, sa nandigad tuig, no? Dulogi, ako man ang imo nga represent, gidala mo man ako diri, gina-representahan mo ako sa kay Kristo. So ato galing nga tawo, si Judas nag-represent kay Judas Iscariot, sa una pagidali, amo to siya ang nag-represent nga as Jesus Christ. Ang karakter Jesus Christ pareha sa iya, pero sang years go by, ang yun nga tao naging pares kay Judas Iscariot. But over the time, I walked away, far away from Christ. Tama nga bala sa tao, no? Nagpalayo sa kay Kristo. So, the farther I went from Him, the more despairing my life become. No? So, the more siya nga nagpalayo sa kay Kristo, nagmiserable ang iya nga kabuhi. Naglain, nagmaot ang kabuhi. From looking like Jesus to looking like Judas is a journey of choices. Choice man gitod, parehas ka kay Adan kag kay Adan kag kay Eva. It's a matter of choice, makaon ka bala or dili, mapalayo sa kay Kristo or dili ka. Okay. Maangot ka kay Kristo o magpabilin ka kay Kristo. Small choices to be sure, but a steady stream of choices to live the fellowship of the Master, to forsake his teaching, to refuse to follow him, to abandon the demands of discipleship, to refuse to take up the cross, and instead betray him and his relationship. Discipleship cannot be sustained without constant abiding and growing in Christ. Ang discipleship hindi siya kuno magtubo, hindi siya magpadayon kung dili kita magangot permi sa kay Kristo. So anong kinahanglan naton agud kita magtubo? Continue abiding Christ. Okay. Hambal dire, Christian discipleship is a call to grow to be like Christ. Amo tong hambal sang tawo, no? Sang una para sa kay Kristo, subong para sa kay Judas, tungod nga wala siya nagangot, wala siya nagpadayon sa iyang pagtuo kay Kristo, wala siya nagangot.
nagpalayo siya sa Ginoo or naghiwalay, nagbulag siya sa Ginoo, ano? Naglain niya nga, kabuhi wala siya nagtubo. Often we want to be his disciples, no? Sino dire ang hindi gusto maging disipulo ni Kristo? Oy, why gid di gusto? So gusto kita gali pag disipulo kay Kristo. Maging disipulo ni Kristo. O sino di ba yung gusto maging disipulo ni Kristo? Hands up. Anong sunod sa kay Kristo ko, no? Sino? Sabi ko ka mo. Dala talitanan, kita Hindi ka talitanan. mo gusto, ha? Wala na exemption, exemption. Amo. Sige, hands up, sino pa? Mamaya. Kami lang? Kami lang kami yan, hindi ka mo gusto. Okay, Tre. sige. Balimbing. So, we may even become his disciples. Pero ano? Di kita nga maging remain lang nga discipleship or dalanta sa discipleship nga dalanta asta sa discipleship hindi ta magtubo. No? Hindi lang kita asta dira. Kundi ano? Magtubo man kita. O basahan niyo sa John 15 verse 4. Balik basa sa John 15 verse 4. Diyan. Juan 15 versikulo 4. One. Ano to ka? Juan 15 versikulo 4. 15. Ah. Ang basta, Ben. Ben. Ah, Sige, dire ang pabasa. ang palit lang. Ito dito. Ano to ka? Owan, ano pa nito? Juan versikulo 15. Juan 15 versikulo 4. Kaya ka bala? Basa. Juan lang. Basa ba? Dinuwan na. Ano di buwan na? Boy, Licious, Buwan na na. Daniel, 15 versikulo 4. Ayaw ka English, ako lang yun. Hindi ko yun. Hindi na yung blue English. ah, si Gabo. Tama ka. Andre, basa na. Ano din nga? Are, ang 4. Kwatro? Saging. Nakita ng Basa. 4. Ano? Are si Gabo, are si Gabo. Oh, sige po, basa. Basabo. Ang 4. Basta. 4 lang. Ang 4 lang. Magpabilin kamo sa akon kag ako sa iya subong nga ang sanga hindi makapamunga sa iya ka o galingon kung wala nagaangot sa puno. Ano man kamo kon hindi kamo magpabilin sa ako. Okay, so abiding in Jesus and He in us is the secret of growing in Jesus in Christ and become like Him. So continue ta ko no nga mag-abide sa Ginoo kag ang Ginoo ara sa aton. Ini ano? Paagi sa ini pamaagi ano? Amo ni nga secret ko no, sekreto nga ano, magtubo kita sa kay Kristo kag ano. Kita to man okay kung parehas bala kung kita permega himo sa bulato ni Kristo, kita ang bagad ang karakter ba ni Kristo sa ara sa aton. Makita sang tao nga ano. Parehas kita kay Kristo ang iyang karakter doara na sa aton, parehas na sa aton. Okay. Naghambal si Mrs. Ellen G. White diri sa God's Amazing Grace, page 61, naghambal siya. A true seeker who is striving to his image because he longs and prays for the same disposition and mind that was in Christ Jesus. He longs after God. The history of his Redeemer, the immeasurable sacrifice that he made, becomes full of meaning to him. Christ, the majesty of heaven, become poor that we, through his poverty, might become rich, not rich merely in endowments, but rich in attainments. Okay, a daily fellowship with Christ makes us grow in Him. Kung permi kita na maging upod kay Kristo, nagka-fellowship sa kay Kristo, ano, makes us grow in Him or magatubo kita sa kay Kristo. Para magatubo kita para sa iya and kung permi na naton himo no, kung permi kita mag-abide sa kay Kristo, ang yawa why gid ano?
wala gid manamian sa sina nga aton ginahimo. Gusto sang yawa nga kita magpalayo sa kay Kristo para sa tusang tawo atong sa story ginang nagpalayo sa kay Kristo, no? So dapat kita stay connected kita gyapon sa Ginoo. Mo tong hambal sa John 15 verse 4 nga abide in me and I in you. No? Okay, may ara. So kung kita, no, kung kita nagatubo sa kay Kristo, kung kita nagatubo kay Kristo, may ara siya 7 ka marks, significant marks kung nagatubo magita kay Kristo. Okay, ang una nga significant marks is a life of spirit, bearing fruits of the Spirit. Ano tong fruit of the Spirit sa inyo? Sa Galatians 5 verse 25 to 25, a life of spirit, ano siya? Ang bunga sa espiritu. Ano ba ini? Right. Fruit of the Spirit. Sa Galatians 5 verse 25 ba? Ata? Fruit of the Spirit, love. Okay, ano? But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. Okay, so kung kung may-ari ta kung may-ari ta sino yung karakter, so it means ano? Gatubo na kita kay Kristo, mga tamat na. Okay, so ang ikaduha na significant marks, no? A life of love and unity. Ano ko no? Ang kabuhi nga may paghigugma kag may pag-isa. So mabasa na natin sa John 13 verse 34 to 35. Palibasa. So 1:13 versikulo 34 kag 35. 1. Bu, yung Bible bu. Open mo. So 1. Drian? 1:13 versikulo 34 kag 35. John 13 verse 34 kag 35. Basta ang 34. Kag 35. Basa. Drian. 13? 13 ano? 34. Araw siya. May nabasa na. Basa. Basa. A new commandment I give unto you, that ye love one another as I have loved you, that ye also love one another. By this shall all men know that ye are my disciples, if ye have love one to another. So ano ko na? Maghigugma kita sa isig. Matapos. Sa aton nga no? Sig. Katawo. So kung maghigugma na kita sa isig katawo, anong buwas na? Mayara na kita love kag ano? Kag unity. Okay. The third, ang ikatatlo, no? Love. A life of Bible study or a life nga may aras nga Bible study or kita pero may gabasa sa Biblia or baga nabasing ato nga mga ginagiho sa Biblia. A life of Bible study. Oh, sige. Sa 2 Timothy 3 verse 16 kag 17, basahin nyo. 2 Timothy. Verse 3, chapter 3 verse 2 Timothy 3 verse 16 kag 17. Dili ni siya nagahambal kung ano bala ang Biblia, ano bala sa aton ang Biblia. Nganong gihatag sa aton ang Biblia. 2 Timothy verse 3, chapter 3 verse 16 kag 17. 16 to 17. All scriptures is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Okay, a life of Bible study. So, kita pero may kabasa sa Bible, no? Ano to? Gaan tong katapusan, atong may perfect
perfectly furnished into all goods work. Ano ka na maging perfect kita? In righteous, that man of God may be perfect to furnish into all good works. Okay, kapila na? Sa, dua, tatlo, apat. Kaapat, a life of prayer. Paul speaks about 6 principles of prayer life in Ephesians 6 verse 18. Basahin nyo. Ephesians 6 verse 18. Ikaw sa Mateo. Hindi ka. Pero lang. Masahon ko. Praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. Okay. So, ang pamangkot dra mga pamatanon. Kamusta ang aton prayer life? Kapangamoy bala kita? Tatlo sa isa kadlaw? Sino dre ang kapangamoy sina? Sa isa kadlaw, tatlo makapangamoy sa adlaw o gabi or masobra kada sa tatlo. Sino? Ay, wait. Sino ko pang sino? Ikaw man. Ako, ano? 4 times. Ako once a day lang. 4 times a week. 2 times a day ako. Ako 3 times a day. Okay, so mahin no? Okay, kapangamoy kita. So next, a life of fruit bearing. Sa Mateo 7 verse 20. Alang basa. Sabi na? 7 verse 20. Okay, 20 na? Wherefore by their fruits ye shall know them. Kag sa John 15 verse 4 kag 5. John 15 15 verse 4 kag 5. 4 to 5. And whither I go ye know, and the way ye know. Thomas says unto him, Lord, we know not whither thou goes, and how can ye know 15 delibre, the 15. way? Ay, 15 gid. 15 verse kag 5. If you love me, keep my commandments. Ano 15? John 15. 15. 15 verse 5. John Ay, chapter 15. 4 kag 5. Abide in me, and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself except it abide in the vine, no more can ye except ye abide in me. I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bring forth much fruit, for without me ye can do nothing. Okay, so may pamangkot ko sa inyo mga pamatanon. Kung magpabiling kita bala kay Kristo, anong matabo sa aton? Patay. Kung magangot kita kay Kristo, patay kita? Out. Ano? Sino? Sino ang kasabat? Willing, kamo mga pamatanon mga dagko na. Anong inyong sabat? Jing, anong inyong sabat, Jing? Kung magpabiling kita bala kay Kristo, anong matabo sa aton? Ano ang aton madangatan? Kayuhan. Kayuhan. Ano ang aton mabaton? Oh. Uwi nga, walay katapusan. Okay. So, sa pagiging pamangkot, ano naman matabo sa aton kung magpalayo kita kay Kristo? Patay. Mamatayon. Okay. No? Agapay ba doon sa aton sa diri sa John 15 verse 4 kag 5. No nga ano? Mag-angot kita permi sakay Kristo agad. Okay, wait ka balo ba si boss. Ara na magabot ng Ginoo. Ben ang gwa, nagpalayo kita. De, ano? Wala. Patay kita. Okay, next. A life of spiritual warfare. Sa Ephesians 6 verse 12. Saan nyo? Patient na? 6 verse 12. Apoy? Normal, ikaw naman. Pwede ako. Sige po, wala. Nabasa. Basa po. Ano to? Basa. Wait.
Parang na sa inyo. 6:12. Nagbalik sila ikan sa pag-alam Principalities against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. So ano ko na? So di na kita subong. Ara kita sa ano? Spiritual warfare. Okay. Paano kita pala na-engage sa sining satanic forces? Paano pala nag-engage ang ining war, no? Nga upod sa satanic forces. Sa Ephesians 6 verse 13 hasta sa 17 pinabasa. How are we engaged to this war with satanic forces? Ephesians, ano? 6 verse 13 hasta sa 17. Kaya pabangkot mo, how are we engaged in this war with satanic forces? Sige, sablay. Wherefore take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all to stand. Stand therefore, having shod with the preparation of the gospel of peace, above all, taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the freely darts of the wicked, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Okay. So in this last days no, sa sining uling mga inadlaw, okay, we know nga ang yawa gapangita gid sa paagi nga kita hinter. So maga-engage kita sa ini nga war no, sa satanic forces. Suoto nato na ang nasulat dira sa Ephesians 6 verse 13 to 17 ang whole armor of God. In order for us makabato sa aton niya kontra agod niya dili kita malinang sa kaaway. Okay, next. A life of worship, witness, and hope. Ara siya makita sa Hebrews 10 verse 14 kag 15. Lebasa. A life of worship, witness, and hope. Ara siya sa Hebrews 10 verse 14 kag 15. Mupe sa kanpe Matthew 28 verse 19 to 20. 14? 19. 28 verse 19. Verse 19. Ay mabray Hebrew 10 verse 14 kag 15. 10 verse 14. 15. Kanang Sabay, sabay. For by one offering he had perfected for ever them that are sanctified. Whereof the Holy Ghost also is our witness of us to us. For after that he had said before. Aba, ikaw sa Matthew 28. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. So, muna siya, no? Ang a life of worship, witness, and hope. Okay, last. Life in Christ is a series of battles. Ang pamangkot dre, with whom is our battle? Anong galing with whom? O sino nakatranslate sina? With whom is our battle? Man, ikaw man, translate man. With whom is our battle? Sino ato nga do it means nga parang sino? Oh, with whom is our battle? Parang sino kung ta? How real is this warfare? How real is this warfare? Ano gid black katudto ang atong pagbato? Okay, so nakita na sa Matthew 16 verse 24. 16 verse 24. Tuyo ng mga number. Ibigay yung kabugtawan na.
24 now. 16:24. Then said Jesus unto his disciples, If any man will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Okay. So may si Jesus Christ may issue siya tatlo ka parawag sa iyang mga disipulo. Una self-denial, taking up one's cross, and following Jesus. So amo na nga tatlo ka butang para maging disipulo kita ni Kristo kag sunod sa iya, taking up one's cross and following Jesus. These are not one day or one time acts. No, hindi na siya nga ambal nga sa sinilang kong adlaw mas self-denial. Kag sinilang kong adlaw taking up one's cross and following Jesus sinilang adlaw. No, it doesn't mean nga sinilang adlaw. It's a lifetime. Sometimes ka nagakabuhi, aton ini nga i-apply ning tatlo sa aton. Kung kita magitutuod nga disipulo ni Kristo, kung gusto mo kita nga maging disipulo ni Kristo, ini nga tatlo aton ginahimoon. No? There are daily act as growth in Christ is an ongoing process of maturity. In this daily growth, disciples are called upon to be prepared to meet the wiles of the devil. Now, one who experiences growth in Christ will be able to say that what Christ said. Now, ang gambal ni Kristo ko the prince of this world is coming. He has no hold on me, but the world must learn that I love the Father and that I do exactly what my Father has commanded me. Sa pakita na sa John 14 verse 30 to 31. Okay, so words to remember mga pamatanon. These are proper principalities and powers. Okay, diretso na ito mga isunan. Kita matapos. Now, before nagambal doon, before kita ko nga nag-accept ka Jesus Christ as our personal Savior, kita ang palibutan kita sa sa sala. I was hopeless. I was burned. Burdened. I was lost. But by faith and sacrifice of Jesus for my sins on the cross, I fully believe I am saved and that I belong to God's family. It is my commitment that I want to be a part of the family and to be saved in His kingdom. So, sinong bala hindi gusto nga magkanto sa ginharian sa Ginoo? Hindi ka gusto? So, sinong gusto magkanto sa ginharian sang Ginoo? So, ang isa lang nga ayo sa naton Ginoo makaigsunan, we must self-denial kita, taking up one's cross, following Jesus, or maging disipulo kita ni Kristo. Pero katong 7 ka mga 7 significant marks, magamit gini naton agod na kita magtubo sa kay Kristo. Kaya kung naging disipulo kita ni Kristo nga hindi kita magtubo sa iya, ang aton nga inugwalis at i-share naton sa aton si katawa useless. Kumbaga dapat kita mag-angot sa kay Kristo agod nga iyang pulong pagkadto sa aton nga una-una kag tigipuso nya aton ma-share sa aton si katawo, agod nya sila madala man naton sa ginharian sang langit or maupod naton dito sa langit nagiandam sa Ginoo para sa aton. Ako lang mabilin sa iyo mga pamatanaw sa sining ulay mga inadlaw, we must stay connected sa Ginoo. Sa kada adlaw kita magbasa sa Biblia, magpangamuyo, mag-angot kita permi sa Ginoo. Dili kita magbulag sa iya. I know. Nagperte ka budlay sa ato sa kita nga mga pamatanan, perte ka budlay nga mag-stay connected kita sa Ginoo. Tungod nga damo kita sang mga temptasyon nga atubang. So I hope and believe. I believe and hope. Basta mo na siya. Salig lang kita. Angot lang kita pero Ginoo. Stay connected with God.
Pero may kita magbasa sa Biblia agad nga ang giyawa dili makata pintar or maglinlang sa aton. So ang Dios magpapalaya sa aton. Amen.